Actually, that's what the people wanted to hear kanina. Kahit na pinsan niya, nagkamali sa kakasuhan niya. So, yun yung... Kaya mag-ingat ka, Erwin. Kahit pinsan niya, ipagkakanuno niya. Kaya mag-ingat ka, hindi ka naman kamag-anak. Mag-ingat ka, baka ipagkanuno ka. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, si Inday Sara, tinraidor, kayo pa. Tangina ninyo, maaaring ngayon, masaya kayo. Oo, magkakaibigan kayo ngayon. Pero sa oras ng kagipitan, Erwin Tulfo, baka yung mukha mo isang kalan yan, makapal pa naman yan. Sinabi ng Pangulo, sa rin niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kung ikasunod. This is what the people are asking for. Kaya bahala na po si Speaker to defend himself before the Ombudsman. Ganon din po yung mga ibang congressman. Samantala, tumugo naman si dating House Speaker Martin Romualdez sa Ito yung nakakatawa dyan. Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas. Bakit ang lambot ng kanyang pahayag? At saka, hindi siya ang nagpahayag nito. Bakit? Tagalog eh. Pukin ang inan yan. Hindi marunong magtagalog to eh. Tanga to sa Tagalog. Bobo sa Tagalog ito. Paano siya ang gumawa niyan? Baka sino gumawa niyan? Baka katulong nyo ha. Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Alam kasi nito, hindi siya mapapakulong. Kasi sinabi ng Pangulo, makakasuhan. Makakasuhan. Hindi pa sinasabi na pinakakasuhan ko na. Pinamamadali ko na dahil yan ang hinihingi ng taong bayan. Na makulong etong pinsan ko. Hindi man niya sinabi na ganun. O kaya ganito lang siya. O kasi hindi naman ipinangako ni Bongbong na makukulong. Ipinangako niya makakasuhan. Anong kaso? Baka naman yung ikakaso sa kanya mga shoplifting lang, ganyan. O baka parang namboso lang siya, ganyan. Ganun lang ikakaso dyan, magaan, bailable. Puta sa dami ng ninakaw ng demonyo na ito. Kahit mag-bail ng 1 bilyon, papayag yan eh. Kalahati ng ari-arian ng putang ina nito, hindi naman kanya eh. Galing sa taong bayan yan eh. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, sa sobrang sama nito, hindi nga ito papapasukin sa impyerno eh. Baka maubos ang pondo ng impyerno dahil sa mga hayop na ito eh. Oo. So kung talagang kung ikaw talagang alam mong wala kang kasalanan, alam mo na ginagamit ka as a scapegoat, putya magagalit ka, di ba? Ha. Pakakasuhan daw ako? Ako? Putang ina, may mas mataas sa akin. Ang mas mataas sa akin, presidente. Kami ang nagpiprepare ng mga proyekto, kami ang naghahati-hati ng mga budget sa mga ahensya ng gobyerno, pero ang pumipirma niyan, presidente, executive. Ang nagre-release ng pera, DBM, executive. Ang kumukuha ng pera, DPWH, executive. Dapat ganun, di ba? Pero hindi. Dito pa lang malalaman mo na puta ina chinacharot tayo na magpinsan na to, pustahan tayo matatapos tong taon na ito kung hindi mo makatakas ito si Romualdez. Hindi makakasuhan to, baka ang ikaso dito graft. Kasi ang graft mga bossing, yan eh, available yan. Available, o mura man lang ang bill ng graft. Tapos pahahabain lang nila yung kaso hanggang sa makakalimutan na. O hindi makakasuhan ng mabigat yan. Plunder, ikakaso mo dyan. Sabi niya, plunder, maniwala ka. Kung ikaw makakasuhan ka ng plunder, pwede kang makulong katulad nila Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada. Ganito lang ang bibitawon mong salita, samantalang nung nakaraan ang haba-haba pa ng video mo, I will not go down alone. May mga ganun-ganun pa siya. The budget management is not a sole responsibility of the House of Representatives. The signatories is the President and the Executive. May mga ganun siya nung nakaraan eh. Tapos ngayon biglang malamya na. Alam mo na may usapan na to. Insan, yung mga gusto marinig ng mga Pilipino, sasabihin ko nun. Pero wag ka mag-alala, hindi ko tutuparin yun. Marami naman ako ipinangako sa Pilipinas na hindi ko tinupad. Hindi ko nga tinupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi ko nga tinupad yung pabahay na 1 milyon isang taon. Hindi ko nga tinupad yung pangako ko, itutuloy ko yung mga serbisyo na ginawa ng Pangulong Duterte. Hindi ko nga itinupad yung mga pangako na ayaw ko ng impeachment. Marami akong hindi itinupad, pinsan, wag ka mag-alala. Nangako nga ako ngayon ng racket, putang ina niyan. Wala nga masakyan yung mga Pilipino, magkakaroon pa tayo ng racket, wala nga tayo makain, magkakaroon pa tayo ng racket. Huwag kang mag-alala, pinsan. Puros kasinungalingan na sasabihin ko rito. Kaya, yung mga sasabihin ko tungkol sa'yo, kasinungalingan lahat yan. Hindi ko tutuparin yan. Sanay na mga Pilipino na hindi ko tinutupad lahat ng pinangako ko. Ipinangako ko nga yung pagtanggal ng systems laws dyan sa Meralco Bill eh. Kahit na hindi pa man na aamyendahan yung EPIRA law, huwag ka mag-alala. Lahat yan, pangako lang yan. Alam din nito ni Romualdez na hindi siya makukulong. Kaya ganito lang yung kanyang sagot. Nagdadrama mga putang ina. Akala mo naman nakakaawa sila. Di ba?
Oy, may basher ako dito, puro kayo paninira. Gago, hindi mo na kailangan siraan ang administrasyon na to, sira ulo yung mga nandirito. Sisiraan mo ba yung administrasyon na sira na? Ine-emphasize lang natin yung mga pagkakamali nila malapit na eleksyon para hindi maiboto itong mga ulol na ito. Sisiraan mo pa si Bongbong, sira na ulo ni Bongbong eh. Hindi ba naman kayo mga tanga eh? Diretso. Abilidad ng pagsasampa ng kaso Puta, ganyan mag-vlog. Ganyan mag-vlog. Wala paligoy-ligoy. Ombudsman laban sa kanya. Saad niya, mas takit man ang sitwasyon para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo. Diin pa niya na hindi siya kailanman humingi ng anumang pabor sa kanyang pinsan. Iginiit din niyang wala siyang ginawang labag sa batas. Sa ngayon, Franco patuloy na susubay Wala daw siyang ginawang labag sa batas. Akala niya kasi pag inutos ng presidente, hindi na labag sa batas yun. Gago, pag nagnakaw kayo kahit 5 lang, labag sa batas yan, mga hayop. Wala daw siyang ginawang labag sa batas. Si Satanas, alam mo, si Satanas minsan nagdadamit, ano pa yan, santo pa yan eh. Minsan nga nagpapanggap pa si Satanas na siya si Jesus. At ito nakakatawa, minsan ginagamit niya pa si Jesus. Sinasabi pa niya na makinig kayo kay Jesus. Oo, para lang makakuha siya ng mga ng simpatya. Ganun yung demonyo, magaling yan palit-palit ng itsura. Ganyan yung mga Marcos, tsaka ng Romualdez. taong bayan kung magiging patas ang proseso at kung mapapanagot ba ang mapapanagot ba ang lahat ng mga mapatutunayang sangkot sa katiwalian kahit nakaalyado man o kritiko yan ng administrasyon.